What is working capital? In accounting, it's current assets minus current liabilities. But in finance, that's called net working capital. Para sa pag-uusapan natin ngayon, ito ay tumutukoy lamang sa mga kasalukuyang ari-arian. Pera, mga bagay na pwedeng ibenta para makakuha ng pera, mga bayad na dapat matanggap mula sa iba, at mga stocks or paninda. Mga bagay na ginagamit o nagiging pera sa loob ng isang taon o sa normal na takbo ng isang negosyo. Bakit nga ba mahalaga ang pagpapatakbo nito? Ang tamang working capital ay nakakatulong para mapanatili ang magandang pangalan natin sa pag-utang, mabayaran ng mga bayarin sa takdang araw, palaging mapunan ang mga paninda, maiwasan ang pagka-delay sa mga kasunduan. Habang lumalaki ang isang negosyo, tumataas din ang produksyon at benta. Kaya tumataas din ang mga ari-arian tulad ng mga paninda at mga dapat bayaran sa atin, na maaaring magdulot ng dagdag na utang mula sa mga binili nating bagong gamit. Which of the three policies on the level of current asset do you think is the best one and why? Sumasang-ayon ako sa moderate policy pagdating sa current asset kasi nakakatulong ito sa business na magkakaroon ng balanse sa pera, inventory at supplies. Sa ganitong paraan, nakakabayad ng bills on time ang business habang kumikita pa ng pera. Sa tatlong policies on financing the current assets, ang pinaka-safe para sa isang business ay ang conservative financing policy. Sa policy na ito, ang negosyo ay gumagamit ng long-term funds para pondohan ang karamihan ng current assets tulad ng cash, inventory at receivables. Dahil long-term ang source ng pondo, mas mababa ang risk na mabawasan ng cash o hindi makabayad ng utang on time. Hindi agad naaapektuhan ng business kahit bumagal ang sales o may biglaang problema sa market. Kaya para sa mga negosyo na mas inuuna ang safety kaysa sa mataas na risk, ang conservative financing policy ang pinaka-practical at pinakaligtas na choice.